أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. قال تعالى في كتابه الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي آية أخرى في سورة الصاف يقول الله سبحانه وتعالى في شأن عيسى عليه السلام، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الصاف الآية 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang huling araw natin ngayon sa topic na ang huling araw natin tatalakayin ngayon sa bainal Islam wa bainal Islam wa bainal Islam wal Masihi. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa doktrina ng pagtutubos at pagmamana ng kasalanan. Ang doktrina ng pagtutubos at pagmamana ng kasalanan. At ang huling tatalakayin natin ay tungkol sa ano talaga ang mission ng Jesus dito sa mundo. Iyon ang pinakalas na tatalakayin natin inshallah kung meron pa tayong time. Sa makatwid mga kapatid sa Islam at ang iyong mga kapatid natin na Kristiyano, sa makatwid ang pagtutubos ng kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako kay Jesus sa krus ay hindi iyan katuruan ni Jesus mismo. Hindi iyan ang katuruan ng Hesus Kristo at iyan ay katuruan ni Pablo na siya mismo ay inaamin niya na hindi niya nakita ang pagkabuhay muli ni Hesus Kristo. Ang doktrina na yan, ang doktrina ng pagtutubos ng kasalanan na tinanggap ng simbahang Katoliko ay sa totoo tatlo hanggang 4 na siglo matapos lumisan ang Prophet Jesus Christ. 3 hanggang 4 na siglo matapos lumisan si Jesus sa mundong ito.
Ibig sabihin, sa panahon niya ay walang turo o kayang katuruan na gaya ng ginagawa ngayon ng karamihan tungkol sa pagtutubos sa mga kasalanan at pagmamana. Nangyari iyan after na 3 o kaya 4 na siglo matapos na wala na ang Jesus Christ. Inangat na siya sa taas ng Panginoong Diyos, which is Allah. Itong paniniwala na ito ay actually sumasalungat ito sa Biblia mismo. Sumasalungat ito sa Biblia mismo, gaya ng ipinakikita ng sumusunod na talata. Gaya ng matatagpuan natin sa Deuteronomio chapter 24 verse 16. Yung doktrina ng pagtutubos at pagmamana ng kasalanan ay salungat sa verses na to. Sabi dito ng dito sa Deuteronomio, sabi niya, hindi papatayin ang dahil sa mga anak. Hindi papatayin ng dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ang bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Hindi siya papatayin dahil sa kasalanan ng iba. Yun ang ibig sabihin ng Deuteronomio chapter 24 verse 16. At hindi lang yan, matatagpuan pa yan sa Jeremiah chapter 31 verse 30. Jeremiah chapter 31 verse 30. Ang sabi ganito, ngunit bawat isa ay mamamatay ng dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ngunit bawat isa, yani isang tao, ay mamamatay ng dahil sa kanyang sariling kasalanan. Yan ang sinabi ni Jeremiah chapter 31 verse 30. At hindi lang yan. Meron pa sa Ezekiel chapter 18 verse 20. Ezekiel 18:20. Chapter 18 verse 20, na ang sabi ay, ang kaluluwa ng nagkakasala mamamatay. Okay, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. Ulitin ko, ang sabi, ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ibig sabihin, ang taong nagkakasala ay namamatay. Ngunit dahil sa kanyang pagkakasala, anong karugtong? Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. So, paano mo sabihin na ang doktrina ng pagtutubos at pagmamana ay ginawa yun ni Jesus Christ? Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng kanyang ama, o magdadanas ang ama ng kasalanan ng kanyang anak.
Vice versa. Ganon din, kung may kasalanan ng anak, kung mamatay man ang anak, hindi ibig sabihin doon, yung kasalanan ng anak ay mapupunta sa ama, magulang. Hindi iyon tatanggapin ng matinong tao. Ang katwiran ng matutuwid ay isa sa kanya. Ha? Ang katwiran ng matutuwid ay isa sa kanya. At ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya din. Itong katuruan na ganito ay alinsunod sa Islam. Ano ang sinabi ng Islam? Ang sinabi ng Islam, sa Day of Judgment, sa kabilang buhay, ang ina, ang ama, o ang kapatid ay walang magagawa kung sino man ang bibigyan ng punishment ng Diyos. Walang ninuman na makakatulong sa iyo kundi ikaw mismo mag-isa. Ikaw mismo ang makakatulong sa iyong sarili. Bagkus sa kung ano man ang nagawa mong kabutihan o kasalanan dito sa mundong ito. Pero mayroong isang bagay na dapat natin unawain at alamin. Yung guro, yung naging guro mo, kahit isang alip lang, o isang salita lang ang naibigay sa iyo, at naging masunurin kang murid o students, sa Day of Judgment, pwede siyang mag-intercede sa iyo. Yan ay katuruan sa Quran at saka sa Hadith. Meron tayo na wala tayong panahon na para ipasok yon. Yan, gaya ng sinabi natin, ay alinsunod sa turo ng Islam. Alhamdulillah. Pero yung katuruan na pagtutubos at pagmamana ng kasalanan ay walang makakatanggap noon at hindi yun ang turo ni Jesus Christ, kundi yun ang turo ni Pablo. Merong nag-argument, sabi nila tama, pero ayan ay nasa matandang or nasa nasa Torah yan, nasa Taurat. Nasa kadim yan, anong tawag doon? Matandang tipan. Nasa nasa Torah. Yung Injil, bagong tipan yon, no? Pero tingnan natin kung totoo ang sinasabi nila. Yun sabi niya sa panahon ni Moses, hindi sa panahon ni Jesus Christ. Okay. Kung ganoon ang katwiran mo, basahin mo ang sinabi mismo ni Jesus Christ. Saan niya matatagpuan? Siya mismo, Jesus Christ mismo ang nagsabi. Saan mo matatagpuan? Sa Mateo chapter 7 verse 1 to 2. Chapter 7 verse 1 and 2. Anong sinabi ni Jesus mismo? Ang sabi niya ganito. Sabi niya, huwag kayong magsihatol. Huwag kayong magsihatol. Upang huwag kayong hatulan din. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan din kayo. At sa panukat na inyong isusukat ay susukatin din kayo. Iyan ang sabi mismo ni Jesus Christ. Dito sa mga taga-Korinto, chapter 3 verse 8, ngayon ang nagtatanim sa Korinto chapter 3 verse 8. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa.
Ang nagtatanim daw at ang nagdidilig ay iisa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanilang sariling kagantihan. Ngunit ang bawat isa sa kanilang sarili ay gagantihan ng ayon sa kanilang ayon sa kanilang saan? Sa kanilang sariling pagsisikap. Hindi ba? Ang nagtatanim at nagdidilig ay iisa. Pero sino ang maraming Sino ang maraming naitanim? Ha? At kung sino ang hindi marami, ibig sabihin doon, hindi yung magkapareho. Dapat meron silang difference. Kung ano man ang tinanim mo, yun din ang maaani mo. Alangan naman kung hindi ikaw nagtanim, ikaw ang aani. Ha? Iba ang nagtanim, ikaw ang aani. At yung nagtanim mismo ay magsasakripisyo. Kasi kinuha mo sa kanya. Hadha khairu ma'kulin. Iyon ay hindi tatanggapin ng ating isipan. Subalit, kahit mayroong mang argumentation na mismo kinuha na natin sa bagong tipan at saka yung matandang tipan na Taurat at saka Injil, mayroon pa rin naniniwala, sabi nila, pero naniniwala kami, sabi nila na itong kasalanan ay namamana natin sa mga parents natin, di ba? Siguro hindi naintindihan yung teachings ng Jesus o kaya sinabi ng Old Tipan. Meron pa rin nagsasabi na ganun. Halimbawa na ang paniniwala nila, ang pagmamana ay nakukuha sa yung pagmamana ng kasalanan ay namamana natin sa mga magulang. Pero itong paniniwala na ganito ay wala din sa teachings ng Jesus Christ. At labag din sa teachings ng Jesus Christ. Bakit sinabi natin ganyan? Kasi pwede nating patunayan na halimbawa ang bata na isinilang, na walang kasalanan. Huwag mong sabihin na ang bata na may isinilang, Christian o Muslim, ay makasalanan siya. Ang nagbibigay, ang bata ay nakakukuha ng kasalanan ay dahil sa kanyang magulang. Yung how do we mold our children? Paano natin turuan ang teaching ang mga anak natin? At yung environment na kanyang kinalalagyan ay makukuha niya doon. Pero yung doktrina ng mana ng kasalanan, ibig sabihin noon, dahil yung ama natin noon, Adam at saka Eve at saka Adan at saka Hawa, dahil naging makasalanan sila, namamana natin yon. Na ang Jesus, dahil naipako siya at nagpakamatay, ay gusto niya i-save ang mga Kristyanismo o kaya sangkatauhan. Yan mismo ay labag o kaya salungat sa sinabi ni Jesus o kaya Hesukristo. Pwede nating patunayan sa Mateo 19. Mateo chapter 19 verse 14. Chapter 19, verse 14. Ano ang sinabi ng Jesus? Sabi niya, datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata. Pabayaan ninyo ang maliliit na bata. At huwag ninyo pagbawalan silang magsilapit sa akin. At huwag ninyong pagbawalan sila na lumapit sa akin. Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Sapagkat sa mga ito ang kaharian ng langit.
Ibig sabihin noon ang mga bata na halimbawa na mamatay sila ay wala silang anuhin, hindi sila anuhin, hahatulan dahil sila ay ang kaharian ng Diyos ay ibinibigay sa mga bata. Bakit? Dahil hindi sila makasalanan ang bata. Yung maliliit na bata. Sa teachings ng Islam, yung halimbawa na bata na mamatay, no? Nasa pa ng kanyang nanay, dumidiri pa, no? Halimbawa namatay siya, sinong mag-aalaga diyan? Ang mag-aalaga diyan ay Hazrat Fatimah Az-Zahra. Yung mga walang nanay, Hazrat Fatimah Az-Zahra ang nanay nila. So ibig sabihin doon, ang sabi ni Jesus, ang sabi doon ni Jesus na ang manang nakukuha natin na kasalanan daw ay hindi yun totoo, dahil ang mga bata ay halimbawa mamatay man sila, nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin noon, wala silang kasalanan. Alam ba ninyo na si Pablo ay gaya ng nagpapawalang bisa sa mga kautusan ni Moses. Nabasa natin sa kitab, sa book, na yung nagpapawalang bisa ng yung teachings ni Nabi Musa o kaya Moses ay actually si Pablo yon, ay hindi si Jesus. Jesus Christ, ang mission niya ay punuan ang Old Testament. I mean, matandang tipan. Ibig sabihin doon, yung mga nalilihis sa landas ng katotohanan, itutuwid yun ng Hesus Kristo. Pero actually, ang nagpawalang bisa sa mga kautusan ni Moses ay walang iba kundi si Pablo mismo. Tingnan mo dito sa mga gawa, sa book na ang mga gawa, chapter 13, Biblia na mga gawa, chapter 13, verse 39. Mga gawa, chapter 13, verse 39. Anong sinabi niya? Ganito, at sa pamamagitan niya, ni Pablo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At sa pamamagitan niya, ni Pablo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Ibig sabihin, dininay niya o kaya hindi niya pinaniwalaan na dahil sa kautusan ni Moses ay magiging ganap ang hidayat, ang guidance sa mga tao. Hindi. Sabi niya, hindi iyon walang bisa ang itinuturo ni Moses at pinatunayan niya sa Gawa 13, chapter 13, verse 39. At gayon din sa pagkabuhay, na muli. At gayon din sa pagkabuhay mag-uli ni Jesus. Alam ba ninyo kung sino ang nagbigay ng na yan, ng doktrina na yan? Hindi naniniwala si Pablo. At hindi din siya, hindi din nakita niya si Jesus Christ. So, yung pagpapawalang bisa sa teachings ni Moises, ang gumawa niyon ay si Pablo. At sa iyong paniniwala, doktrina ng pagkabuhay na muli, na mag-uli ni Jesus, ay hindi din
pinaniwalaan ni Pablo. At siya din ang naglagay o kaya gumawa noon. Ha? Hindi niya nakita pero gumawa siya ng doctrine. Gaya ng sinabi natin kanina, nangyari itong doktrina to ay 3 o kaya 4 na siglo. That was after the ascension of Jesus Christ to heaven, di ba? Sinabi natin kanina. At siya ay umaamin, si Pablo ay umaamin na yung doktrina na yan, siya ay gumawa. Ay inamin niya na ito ay nasa kanyang ebanghelyo. Evangelical Church, no? Ebanghelyo. Siya mismo ang nagsabi nito. Inamin niya. Tingnan mo sa pangalawa sa Timoteo chapter 2 verse 8. Timoteo chapter 2 verse 8. Anong sinabi ni Pablo? Alalahanin mo si Hesukristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David. Nasabi ko na yun noon. Ayon sa akin. Sa akin Ebanghelyo. Ibig sabihin, siya ang nag-create, gumawa ng doctrine na yan. Na ang nagbuhay sa ang pagkabuhay ni Hesukristo, ay nangyari sa pang-ikatlong araw. Matatagpuan yan sa kanyang Ebanghelyo. Timoteo chapter 2 verse 8. Alalahanin mo si Hesukristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking Ebanghelyo. At iyon ang belief o kaya paniniwala sa ipinako sa krus, na kahapon na explain natin na actually walang nangyari o kaya hindi nangyari iyon. At iyon ay binangon sa patay na mismo sinabi ni Pablo. Patay na si Pablo ang nagsabi na hindi niya mismo nakita. Pero ang Islam ay nakabatay sa katwiran. Dahil itong mga doktrina na ito ay kung tingnan natin, makikita mo na walang basihan, walang solid basis makukuha natin sa Biblia. Mismo Bibles din ang sumalungat sa kanya, at mismo sa teachings din ni Jesus Christ ay salungat sa paniniwala na pagtutubos at pagmamana ng kasalanan. Ang Islam ay nakabatay sa katwiran, at ito ay isang dalisay na katuruan ng lahat ng propeta. Dalisay na katuruan ng lahat ng propeta na ang kailanman hindi nahahaluan ng paganismo. Hindi nahahaluan ng haka-haka. Kaya nga sa Islam, hindi pwede na makikinig ka lang sa sinasabi ng iyong parents, halimbawa, dahil namulat ako sa Kristyanismo o kaya namulat ako sa Muslim, sa Tausug o kaya sa Maranao o sa Maguindanao, na ako ay pwede na ako magsabi na Muslim talaga ako. Without investigating kung ano ang ginagawa ko. Ang Islam ay hindi talaga nahaluan ng paganismo at haka-haka. At haka-haka ng mga nagsasabi na ganyan at ganito, no? Yan ay hindi sa katuruan ni Jesus, gaya ng sinabi natin, kundi ang lahat ng yan ay katuruan ni Pablo. At ang mayroong mga ibang tao na hindi ko pwedeng sabihin, baka tatamaan sila. At
yan ay teachings ng mga silang matataas na, maliban kay Pablo, teachings ng silang matataas na may interest para lang iwan ko siguro, para makakuha ng, meron silang interest doon. Ang Quran, tingnan mo ang Quran, no? Ang Quran ay kumikilala sa katotohanan ni Jesus. Ang Quran ay kumikilala sa katotohanan ni Jesus na wala siyang ama, ngunit hindi nangangahulugan na siya ay anak ng Diyos o Diyos mismo sa kanyang sarili. Sa ganitong pamantayan na si Jesus ay walang ama na pwede nating gawing Diyos o kaya Diyos na mismo sa kanyang sarili. Sa ganyang pamantayan, di ba si Adan mismo ay higit na karapat-dapat na maging Diyos o kaya Diyos mismo sa kanyang sarili o anak ng Diyos? Dahil na-take up na natin yun dahil wala ding siyang ama at walang ina. Much more sa Jesus Christ. At dahil dito, ang Quran ay nag-aanyaya sa ating pansin. Hinihikayat tayo ng Quran sa ganitong mahiwalang paglikha. Bali inihambing o kaya diniferentiate, inihambing ang paglikha kay Jesus sa paglikha kay Adan. Paano ang sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala? Matatagpuan mo yan sa Suratul Imran. Suratul Imran ayat number 59. Ibig sabihin dito na binibigyan o kaya pinapalaki ng Allah Ta'ala at kinikilala ang Jesus Christ na bilang isang tagapaglingkod. At dito kung paano ginawa o nilikha niya ang Jesus, sinabi din ng Allah Ta'ala na ganon din ang Adam. Makikita yan sa chapter Surah Al-Imran verse 59. Yan ay tungkol sa katotohanan na ang pagkahalintulad ni Jesus sa paningin ng Diyos ay para din kay Adan. Ano ang sinabi ng Allah? Sabi niya, inna mathala Isa indallah. Sabi niya, katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus, inna mathala Isa indallah, sa paningin ng Diyos, paano? Ay wangis ni Adam. Kamathali Adama, ay pariho din kay Adam. Paano? Khalaqahu min turab. Nilikha ng Allah. Sino? Siya. Sinong siya? Nilikha ng Allah siya. Galing saan? Galing sa alabok. Yani turab. Yani clay. Clay. Yung turba na ginagamit sa pagsujud. Ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura. Ayan. Turab. Sabi ng Allah, khalaqahu min turabin. Thumma qala lahu kun fayakun. Tapos nagsabi ang Allah Subhanahu wa ta'ala, mangyari nga at kanyang nilikha si Adam. So, walang pinagkaibahan ang Adam at saka Jesus. Nagawa sila dahil sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliban doon, ang Quran ay nagtatakwil din sa konsepto ng Trinidad. Hindi natin na-take up yun.
Pero ititak up natin ngayon in passing. Ha? Kung mayroon pa sanang panahon, isang oras talaga pero wala tayong panahon. So isiningit ko na lang. Ganon din ang Quran ay nagtatakwi sa konsepto ng Trinidad. Anong Trinidad? Tatlo. Wahid, اثنين, ثلاث. لكن هذه الثلاث تعتبر واحدا. Ha? Fahimtum? Naintindihan niyo yun? Ha? Arabic yun ng Fusha, hindi yun ammi, ha? Isa, dalawa, tatlo, pero binilang ano siya? Isa lang. اثنين, واحد, اثنين, واحد, اثنين, ثلاث, تعتبر واحدا. Okay? Yan ang konsepto ng Trinidad. Iyan ay tinatakwi ng Quran. Iyan ay tinatakwi ng Quran. Yung tatlo sa pagkaka-persona. Tatlo sa pagkaka-persona pero isa lang yon. Kung paano ito matibay na tinatakwi sa pagiging anak ng Diyos ni Jesus. Ganon din ang pagkaanak Diyos ni Jesus ay itinatakwi din ng Quran. Bakit yun itinatakwi ng Quran? Pagkaanak Diyos ni Jesus, o kaya yung Trinidad, o kaya yung tatlong pagka-persona ng isa, no? Gaya rin ng ano. Bakit yun itinatakwi ng Quran? Ang dahilan doon ay ang Diyos ay iisa lang, hindi tatlo. Ang Diyos ay iisa at hindi nanganganak. Yan. Ito ay pinakabuod ng lahat ng monotheistikong revelasyon. Ang sinasabi nating monotheism, revelation, ay dahil ang Allah ay iisa lang. Maniniwala tayo na ang Allah ay hindi na wahdahu la syarika lahu, iisa lang, la syarika lahu, wala siyang katambal. Yun. Bakit yun itinakwi ng Quran? Dahil ang Diyos ay iisa lang talaga. Ito ang pinakabuod ng lahat ng monotheistikong revelasyon. Ang tatlo, isa, katwiran at payak na pagtutuos ay di isa. Ang tatlo sa payak na pagtutuos ay sa katotohanan hindi yun isa. Tatlo talaga yun. Hindi yun isa. Ang Quran ay nagpapahayag sa mga Kristiyano, kapatid nating Kristyanismo, sa mga sumusunod na talata mula sa kapitulong ang pamagat na ay kababaihan. Ang Quran ay nagpapahayag sa mga kapatid nating Kristyanismo na ang matatagpuan natin ito sa kababaihan, sa Suratul Maryam. Nisa. Kababaihan, Nisa. So, Suratul Nisa, no? Suratul Nisa, verse 171 to 173. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, O ang mga angkan ng kasulatan. Parang gusto ko makita. Suratul Nisa 171. Suratul Nisa 171. Okay. Sabi niya dito, Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum. Ya ahlal kitab. Ang ahlul kitab sino? Mga kapatid nating nagsasabi na meron silang kitab na Injil, no? Christians. Sabi niya, O angkan ng kasulatan. Angkan ng kasulatan, ahlul kitab. Huwag magmamalabis sa inyong relihiyon. Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum.
wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqqi illa al-haqqa innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalathatun wa la taqulu thalathatun. Anong sinabi ng Diyos? Sabi niya, o angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon o magturing ng anuman sa Diyos liban sa katotohanan lamang. Illal haqqi. Ang Mesiya, si Jesus na anak ni Maria, ay isa lamang sugo ng Diyos. Isa ibn Maryam, Rasulullah, isa lamang sugo ng Diyos. At kanyang salita ipinarating kay Maria. Yung salita na yun ay Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Pinarating niya ang salita na yun kay Maryam. Anong salita na yun? Nangyari doon saan? Sa loob ng sinapupunan ni Maryam. Anong salita na yun? Kun. Di ba? Kun, fayakun. Mangyari nga at nangyari ang lahat na nagdalang tao si Maryam. Okay. Sabi niya yung salita na yun ipinarating kay Maria at espiritu mula sa kanya. Wa ruhum minhu. Yung ruh na yun, espiritu na yun ay galing sa kanino? Galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't sumampalataya kayo sa Diyos at sa kanyang mga sugo. Sabi niya, sumampalataya kayo sa Diyos at mga sugo. Hindi ibig sabihin ng sumampalataya sa sugo ay gaya rin ng paniniwalaan natin sa Diyos, no? Sumampalataya tayo sa Diyos, ibig sabihin, maniwala tayo at sambahin siya. Pero yung sa sugo, sambahin hindi pwede. Dapat paniwalaan lang at sundin ang kanyang kautusan. Huwag sanang magkamali ang nakikinig na ang sinabi ng Allah na sumampalataya sa Diyos at sa kanyang mga sugo, na ibig sabihin doon ay sambahin din ang sugo, ang Rasul. At huwag magbadya ng Trinidad. Huwag kayong magsasabi ng tatlo. Wala takulu salasatun. Huwag kayong magsabi ng tatlo. Subhanahu wa ta'ala. Innamallah ilahun wahid. Mangyari na ang isa ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay iisa lang. Subhanahu, mahasusi ang Allah o kaya puriin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kapurihan na yun ay para lang sa kanya, hindi para sa kanyang sa sugo. Higit siyang mataas sa lahat upang siya ay magkakaroon ng anak. Higit siya mataas upang siya ay magkakaroon ng anak. Wa kafa billahi wakila. At sa ang Diyos ay sapat na tagapagtanggol sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Sabi niya rito, la yastankifal masihu ay yakuna abdan lillah. Sabi niya, ang Mesiyas na si Hesus Kristo ay di makakasuway sa paglilingkuran ang Diyos. Gayon din ang mga anghel na malapit sa kanya, na sila ay
naglilingkod sa Diyos at hindi sila sumusuway sa kautusan, sino mang sumuway upang paglingkuran siya ay magiging palalo at katotohanang sila ay hihaharap sa kanyang upang anuhin? Upang hiharap saan? Sa Diyos para sa pagsulit, sa paghuhukom, para hukumin, di ba? For judgment. Sabi niya, وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْسُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Ang lahat ay magbabalik doon sa Diyos at handa sila dapat sa pagsusulit. Pagsusulit, natatanungin sila, bakit kayo, gaya ng pagtatanong sa Jesus sa Day of Judgment, tatanungin din si Jesus kung ano ang ginawa niya sa mga tao. Sinabi ba niya na si Diyos at sa kanyang ina o kanyang nanay? Yun. Yan ay matatagpuan sa 171 up to 173. Ano ang mangyayari gaya ng sinabi natin? Ihaharap ang lahat sa pagsusulit. Ang unang propeta na tatanungin ng Diyos ay si Jesus Christ. Tingnan, makinig kayo sa tanong ng Diyos na to. Sabi niya, nang ang Diyos ay mangusap. Matatagpuan yan sa Quran 5. What is 5? This one. 5 is Suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah 116. Yung pagbabalik ng lahat, iharap sa hukom ng Diyos, kung totoo ba ang sinasabi ng mga tao na ano talagang nangyari dito sa dunya, dito sa mundo. Ang pangunahing tatanungin, sino? Si Jesucristo. Si Isa. Sinabi ng Allah sa Suratul Ma'idah, ayat 116. Anong sinabi niya? وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. Ito. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Sabi ng Diyos, ang Diyos ay nangusap, O Jesus na anak ni Maria, ipinahayag mo ba sa sangkatauhan, ipinahayag mo ba sa mga tao, sambahin ninyo ako, at ang aking ina. Aanta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. O Jesucristo, na anak ni Maria, ipinahayag mo ba sa mga sangkatauhan, sa mga tao, na sambahin ninyo ako at ang aking ina bilang Diyos na kahati ng Diyos, yani syarikun lahu, na kahati ng Diyos. Anta qulta linnas ittakhiduni, pinagsabihan mo ba ang mga tao na gawin ninyo ako at saka ang aking nanay ilahain? Ilahain bilang Diyos? Bilang Diyos? Ano ang sagot ni Isa? Jesus ay nagsulit. Sabi ni Jesus, ang kapurihan ay sa iyo. Ang kapurihan ay sa iyo. Hindi marapat na ako magsasalita sa mga bagay na wala akong karapatan. Sabi ni Jesus, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. Sabi ni Jesus, Kala, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Ang kapurihan ay sa iyo, ya Allah. Hindi marapat na ako magsasalita sa mga bagay na wala akong karapatan. In kuntu qultuhu faqad alimtahu.
Sabi ni Jesus, kung sinabi ko ang bagay na yan, kung sinabi ko ang bagay na yan, nasambahin ninyo ako, kayo rin ang nakakaalam. Hindi ko yan pwedeng itago. Kahit magsinungaling ako ngayon sa harapan ninyo, sa harapan mo, o Diyos ko, malalaman mo rin kasi ikaw ay alimun hakim. Ikaw ang, nakakaalam sa lahat. Kayo ang nakakaalam. Batid ninyo ang nasa aking isipan. Alam ninyo ang nasa aking isipan. Batid ninyo ang nasa aking isipan. At di ko mapag-aalaman ang nasa inyong isipan. Tama. Kasi kung alam ng Jesus Kristo ang nasa isipan ng Allah, dapat, pwede siyang mag-escape. Pero hindi niya alam. Katotohanan kayo ang nakakaalam ng mga bagay na nalilingid. Kahit itago ninyo ngayon, na sabi ninyo, hindi kayo, nakikinig kayo, pero sa katotohanan hindi kayo nakikinig. Alam yan ng Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos? Ni Jesus? Sabi niya, in kuntu qultu, o Diyos ko, kung sinabi ko ang sambahin ako at saka ang nanay ko bilang Diyos, pagkadalim taho, malalaman mo rin yan. Ta'lamu ma fi nafsi. Nalalaman mo kung ano ang nasa isipan ko. Wala a'lamu ma fi nafsik. At hindi ko nababatid kung ano ang nasa isipan mo. Dahil ikaw ang Diyos ko. Innaka anta alamul ghuyub. Ang lahat ng nakalilingid ay hindi nakakatago sa paningin at saka pagkaalam ng Diyos. Yan ay very clear. Kaya huwag kayong mag-ano. Hindi lang ito actually para sa Jesus. Itong revelation na ito ay para sa atin lahat. Ibig sabihin doon, huwag kayong magtatangka. Mag-alis kayo ng hijab ninyo kung uwi kayo sa Philippines. Nakala niyo hindi kayo nakikita ng Diyos. Kahit hindi pa kayo umuwi, ngayon may isipan na kayo, alam yan ng Diyos. Malalaman yan ng Diyos. Kasi walang nakalilingid sa kanyang kaalaman. Yan ay para rin sa atin, hindi lang yan sa mga kapatid nating Kristiyano. Ang ibig sabihin doon, sa Day of Judgment ay tatanungin talaga ang mga propeta, ang mga sugo ng Diyos, kung ano ang ginawa nila dito. You see? Ipinagbadya ko lamang sa kanila ang mga bagay na ipinatutupad ninyo sa akin. Sinabi ni Jesus, sabi niya, ginawa ko lang kung ano ang pinagagawa ninyo sa akin. Na magturing, ano ang sasabihin ko sa kanila, ya Allah? Sabi ni Jesus, sambahin ang Diyos. Sambahin ang Diyos, ang Panginoon ko at ang Panginoon ninyo. Sabi nagpatuloy si Jesus, sabi niya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbikum. Ang itinuro ko sa kanila gaya ng kagustuhan mo. Nasabihin ko sa kanila na sambahin ang Diyos, ang Panginoon ko at ang Panginoon ninyo. At ako ang saksi sa karamihan nila sa panahong ako ay kanilang kasama-sama. Yani, habang ako ay nabubuhay, ako ang saksi, nalalaman ko yan. At nang ako'y inyong itinaas sa inyo, kayo naman ang tagapagmasid sa kanila. Sabi ng Jesus, kayo ang saksi sa lahat ng bagay. At nagpatuloy siya, sabi niya, kung sila inyong paparusahan, yung sumuway sa kagustuhan ng Allah, gaya rin natin, no? Kung sila inyong paparusahan, sila inyong mga alipin ninyo sila. Alipin mo rin sila, ya Allah. At kung sila inyong patawarin, kayo ang pinakamapangyarihan at ang nakakaalam kung ano ang dapat na gawin. Kung patawarin yung mga may kasalanan,
falyakunu kadhalik pabihim. Ikakatuwa at ikagagalak yun ng mga alipin mo. Kasi alipin mo sila. Pero kung hindi mo sila papatawarin, wala ding sila magagawa kasi ikaw rin ang may kapangyarihan at nakakaalam sa lahat. Yun ang sinabi ni Jesus sa conversation nila yung sa paghuhukom. Sa kabila ng ang lahat ay iipunin, hindi lang mga sugo. Tayong lahat iipunin doon. Kung minsan, dahil sa dami ng mga tao, sa panahon pa ng Adam, sa panahon pa ng Adam, up to the last moment, up to the last itong ummat ng Rasulullah. Iipunin lang yun sa mahsar. Itong mahsar, sabi nila nandyan sa Makkatul Mukarramah, yung mahsar na, alimbawa, kukuha ka ng bato para, sa Ramlul Akabat, yung sa Mina, no? Ang mahsar sabi niya diyan lang, ganyanin lang, baligtarin lang, diyan iipunin ng mga tao. Imagine sa panahon pa ng Adam, ilang bilyon, ilan na yon hanggang ngayon, iipunin doon at maghihintay ng kanyang paghuhukom. Punishment na yon. Pero mayroong mga tao na hindi darating doon, hindi. Diretso sa kanilang pagkabuhay sa makbara, sa barzakh, diretso yun sa surga, kung sa surga. Yun ang apply natin. Sino yun? Yung mga taong nagmamahal sa Ahlul Bayt. Yung mga taong nagmamahal na tunay nagmamahal sa Ahlul Bayt after Rasulullah. Gaya ng sinabi ng Allah, "Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Sabi ng Rasul ng Allah, "Ya Muhammad, sabihin mo sa kanila, wala kang hihilingin sa mga ummat, sa mga tao na tinuruan mo sila ng Islam. Wala kang hilingin na position man, pera man, o maging man. Pero hilingin mo lang sa kanila na mahalin yung mga yung mga Ahlul Bayt mo. Yung Ahlul Bayt mo. Bakit? Sila ang pinili ng Allah Ta'ala, mga pious people na mag-succeed o kaya kapalit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sinabi ng Rasul? Man mata ala hubbi ali Muhammadin. Kung sino man sa atin ang mamatay, na nandito sa atin ang pagmamahal sa Ahlul Bayt, sa Ali Muhammad. Yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad. Kung mamatay man tayo, na nagmamahal tayo ng tunay sa Ali Muhammad, sa Ahlul Bayt, ano ang sinabi ng Rasul? Mata mustakmilal iman. Ang kamatayan ninyo ay perfect ang inyong belief. At mustagfiran lahu. At mustagfir. Anong mustagfir? Pinapatawad kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa lang yun, mata shahida. Mata shahida. Ang pagkamatay ninyo ay shahid kayo. Hindi lang yun, Man mata ala hubbi ali Muhammadin, mata ala ahli sunnah wal jamaah. Yan ang tanong kahapon. Kung sino man sa atin ang tunay na nagmamahal sa Ahlul Bayt at namatay tayo doon, mata ala ahli sunnah wal jamaah. Ang pagkamatay natin ay totoong-totoo na sumunod tayo. Sumunod tayo sa Ahlus Sunnah, tunay na Ahlus Sunnah tayo, wal jamaah. At ano pang sinabi ng Diyos? Ng Rasulullah? Para tayong yung bagong kasal na yung lalaki pupunta sa silid ng kanyang asawa, sa pangunahing yung nagaganyan-ganyan dahil sa tuwa. Diretso yun sa suga. So yung nagmamahal sa Ahlul Bayt, yung nagmamahal sa Ahlul Bayt, yung nagmamahal sa Ahlul Bayt, pagkabuhay nila sa sa kubur, diretso, hindi yan pupunta sa mahsar. Walang paghuhukom doon, walang paghuhukom. Diretso yan sa loob ng surga. Paraiso. Diretso yan sa paraiso. At maraming hadis at sa Quran nagsasabi. See? Pwede nating i-prove kung siguro doon na sa Misrip, inshallah, kung meron tayong panahon. Yan ang sinabi ng hadith.
At sa Day of Judgment, itong si Jesus, sa paghuhukom, yun ang tanong ng Allah sa kanya. Yun din ang itatanong sa atin. Ganon din. So, i-apply natin ang ating sarili na huwag tayong uupo at saka tatayo doon sa mahsar na yun. Kasi punishment na yun. Punishment yun. Diretso tayo sa barzakh, papunta sa paraiso, inshallah subhanahu wa ta'ala. Gusto ba natin yun? Inshallah. So ano ang last na yung mission ba kung walang pagtutubos ng kasalanan at pagmamana. Ano ang mission ni Jesus Christ? Ito ang last ang sinabi ng Allah tungkol sa Jesus. Sabi niya matatagpuan yan sa chapter 61 verse 6. Chapter 61 verse 6. Ano ang sinabi ni Jesus? At nang si Jesus, anak ni Maria, ay nagturing, O angkan ng Israel, katotohanan ako ang sugo ng Diyos sa inyo, na magpapatuo ng Torah, yani matandang tipan, no? Na nauna sa akin. Ang Torah nauna sa Injil. At magbibigay sa inyo ng magandang balita. Ang balita na yun ng isang sugo na susunod sa akin. Susunod sa akin na ang pangalan niya ay tinatawag na siya Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Basahin ko sa inyo, ito ang last, tabarrukan. Sabi ni Jesus, sabi niya, nasa chapter 61 verse 6. Yan ay Suratus Saf. Suratus Saf. Ito ang mission ni Jesus. Marami sana akong naisulat pero walang time. Sabi ni Jesus, no? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa mubashiran birasulin. Sasabihin ko sa inyo na mayroon darating na sugo. Pagkatapos ko, susunod sa akin, mubashiran, ako ang magbibigay sa inyo ng magandang balita na yan. Mubashiran birasulin ya'ti min ba'di, darating sa pagkatapos ko. Kung kukunin na ako ng Diyos, iaangat na ako sa taas, darating na siya. Sinong pangalan niya? Ismuhu Ahmad. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Yan. Pero anong sinabi ng mga Bani Israel? Sabi niya, sihrun. Yan ay sihir daw. Magic. Hindi totoo. Yun ay hindi totoo at gawa-gawa lang. Yun ay nasa bagong tipan at saka matandang tipan, matatagpuan natin. Sinabi ni Jesus Christ na walang, na mayroong darating na sugo, magkukumpleto ng kanyang, tunay na religion dala niya sa taas. At yun ay, ang religion ng Islam. Inshallah, dapat kayong lahat, inbitahan namin kayo, i-study natin ang Islam talaga at matatagpuan natin ang tunay na langdas. Walhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Bukas, meron tayong class doon sa Misrib. Sa Misrib, 4 o'clock to 6. 4 to 6. First, Akaid. Ang pangalawa ay Af'alus Sala, kung paano ang pagdasal. Af'alus Sala na. So magsasambayan ako bukas. Ako ang makikita kayo ang bakit naman? Hindi malayo. Malayo nga ang Philippines, nandito nga ako sa inyo. Yung 12 imam na yun, alhamdulillah. Ang 12 imam na sinabi ng Rasul, sabi niya, ihahabilin ko sa inyo, udhakirukum fi ahli bayti. 3 beses yun, no? Makikita yan sa Sahih Muslim.
Udhakirukum fi ahlul baiti. Anong ahlul bait ko na yun? Adhaballahu anhumur rijsa wa taharahum tathira. Sa suratul Ahzab yan makikita natin, no? Suratul Ahzab 33. Ang ahlul bait na yun. Sino ang ahlul bait ng Rasulullah? Sabi niya, ang ahlul bait ko na yan, 12 ang numbers. 12 sila. At pamilya ko yan. Isa, Imam Ali ibn Abi Talib. Imam Ali ibn Abi Talib. Imam Ali ibn Abi Talib. Pangalawa, Imam Ali ibn Abi Talib. Pangalawa, Imam Hasan ibn Ali. Imam Hasan ibn Ali. Imam Hasan ibn Ali. Pangatlo, Imam Husain ibn Ali. Imam Husain ibn Ali. Pangatlo. Pang-apat, okay, naisulat ninyo. Pang-apat, Imam Ali ibn al-Husain. Imam Ali ibn al-Husain Zainal Abidin. Imam Ali ibn al-Husain Zainal Abidin. Kunya yun, yung Zainal Abidin, sinabing Zainal Abidin dahil, yung yung dito niya, parang ganito ang kakapal, ang dito niya, dahil hindi talaga umaalis sa kuwan. He was under house arrest. Diba? Hindi siya makalalabas ng bahay. Kasi papatayin siya ng hukuma. Okay? Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin. Pang-apat. Pang-lima, Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir. Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir. Ibig sabihin ng Baqir, yani dumami, infijarul ulum, yani lumuwag ang ilmu sa panahon niya, ang knowledge sa panahon niya. Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir. Al-Baqir, ang yun, parang niya, Baqir. Baqir, yani B-A-Q-E-R, Baqir. Muhammad ibn Ali al-Baqir. Ang pang-anim is Imam Ja'far ibn Muhammad, Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. Ibn Muhammad as-Sadiq. Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. As-Sadiq, okay? Yan ang pang-anim. As-Sadiq, okay. Pang-anim. Pang-pito na, no? 7? Okay. Imam Musa ibn Ja'far al-Kadhim. Imam Musa ibn Ja'far al-Kadhim. Nasahid siya saan? Akala ninyo kung saan? Nasa jail. Bilanggo. Imam Musa ibn Ja'far al-Kadhim, pang-pito. Ang pang-walo ay Imam Ali ibn Musa. Imam Ali ibn Musa ar-Ridha. Ar-Ridha, nandiyan ang kubur niya sa Iran, sa Mashhad. Nakapunta ka? Masya Allah, wajib sa ang surga. Kung alam mo ang karapatan ng Imam Musa, kung sino siya, wajib sa ang surga. Nakapunta ka sa Qom, sa Hazrat Maksuma. Sa Qom. Masad, hindi ka nagpunta sa Qom. Yung kapatid ng Imam Ali, kapatid ng Imam Ali, Imam Ali ibn Musa ar-Ridha. Kapatid niya, anak ng Imam Musa. Yun? Sumunod yun sa kanya, kasi mahal talaga niya ang kapatid niyang si Imam Ali. Nasahid siya doon sa Qom. Dahil sa sakit ng ulo. Fever, no? Extreme fever ang pagkamatay niya. Imam Ali ibn Musa ar-Ridha, ang walo, no? Ang 9 is Muhammad ibn Ali, Imam Muhammad ibn Ali
Al-Jawad. Number 9. Number 10, Imam Ali ibn Muhammad Al-Hadi. Number 10. Imam Ali ibn Muhammad Al-Hadi. Number 10. Ang number 11 ay Imam Hasan ibn Ali Al-Askari. Ang 11 ay Imam Hasan ibn Ali Al-Askari. 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 Imam Hasan ibn Ali Al-Askari. Okay? Ang 12 ay, yan, inshallah, we hope magiging tayo, followers ng 12 imams, yung pang 12. At dapat alamin natin, huwag ninyong kalimutan, ang pang 12 ay Imam Muhammad ibn al-Hasan, Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi. Ngayon, itong gabi na ito ay para sa kanya. Kasi kung lalabas siya itong gabi na ito, yung Maghrib na ngayon, magsambayang siya sa Makkah kung maglabas na siya. Bababa din ang Prophet Isa. Magbababa siya. Itong gabing ito. Yung dua kumail sinasabi natin. Ngayon sa Zamboanga, maraming umiiyak ngayon sa Hawza Elmiya, sa madrasa natin doon. Babae, lalaki, bata. Mga balik Islam din. Alhamdulillah. Imam Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan al-Mahdi. Yan ang pang 12. Sabi ng Rasulullah sabi ng Rasul, no? Makinig kayo, no? Sabi ng Rasul, kala Rasulullah, sayyidun nabiyyin, ako ang leader ng lahat ng mga nabi. Ang lahat ng mga nabi, 124,000 nabi, ako, sabi niya, ang pinaka-leader. 124,000 na anbiya, sabi niya, ako ang sayyid, ako ang pinakamataas sa kanila. Ana sayyidun nabiyyin, wa aliyun, sayyidul wasiyyin. Siya naman ang leader ng successor na kapalit sa akin. Yung papalit sa akin, ang pangunahing papalit sa akin na sino? Imam Ali ibn Abi Talib. Nandyan. Wa inna awsiya iba'di. Sabi niya, totoong-totoo talaga. Ang papalit sa akin pagkatapos ko, sabi ng Rasulullah, ilan sila? 12. 12 in numbers. The one you just right now. Just now, you write. 12 in numbers. 12. Awwaluhum Ali. Ang mauna sa kanila, Imam Ali. Wa akhiruhum al-Mahdi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kaya, yan. Ang Shia ay naniniwala sa ganitong hadith. Sa Day of Judgment, sa kabilang buhay, ito ay hudyat sa akin, ay pruweba. Dapat na pwede nating panindigan sa hukuman, sa harapan ng Allah. Ako, I am proud to be a Shia because alam ko kung sino ang sinasamahan ko. I am proud to be a Shia. Mayroon nga nagsusumulat-sulat doon sa ano yan? Sa ano? Sa ano yan? Anong tawag doon? Sa t-shirt, no? Sinabi nila, I am proud to be a Shia. Masya Allah. Yung mga, ako nga, yung bago lang ako naging Shia, mga ilang buwan lang. Kahit sino, babangkain ko. Yun pala hindi pala yun, mali pala yun. Dapat kailangan natin, na yung relationship at pagmamahal. Kasi yung gigil na gigil, alam mo talaga yun ang katotohanan. Yung minsan nga, yung isang kasamahan namin, mayroong sinampal, isang matanda, sinampal niya. Dahil hindi maniwala. Ganyan kagigil ang mga followers ng katotohanan, inshallah. And I am proud, and we are proud, all of us, na nagiging followers tayo ng Imamul Zaman, ng 12 Imams. Dahil nandyan sa hadith, at nandyan sa Quran.
Pwede nating pagsabihin, Ya Allah, bakit kami anuhin mo? Sumama kami sa sinabi mo na after Rasulullah, sumama kayo sa 12 Imams. Yan pwede natin sa pag-aaral sa Islamic theology, yan ay hujjah, proof. Pwede nating sa Day of Judgment, sa harapan ng paghuhukom, pwede nating sabihin, Ya Allah, ito ang mga pangalan, sinamahan namin. Sabihin, okay, go to heaven. Inshallah. So ano ngayon? Anong decision ninyo? Gusto ninyong okay. Meron pa kayong tanong? Inshallah. Inshallah. Sa ngayon, sunni kayo, no? Alhamdulillah. Kapatid nating sunni. Pero sunni. Okay. Maniwala kayo dyan, magiging tunay na sunni kayo. Kaya nang sinabi kanina, man mata ala hubbi ali Muhammadin, mata ala ahli sunnah wal jamaah. Yung tunay na ahli sunnah wal jamaah, actually, yung mga Shia lang. Ang tunay na ahli sunnah wal jamaah, followers ng Ahlul Bayt. Kasi hindi talaga tayo gumagawa ng sarili nating yung guidelines o kaya anuman. Hindi tayo sumasama sa haka-haka. Right after Rasulullah, ang sinamahan natin yung mga tao galing talaga sa loob ng kanyang bahay. Yung anuman ang gawin niya, alam ng mga tao yun. Halimbawa, Hazrat Fatimah az-Zahra. At least, masaya tayo na ang kasama natin ay Hazrat Fatimah az-Zahra. Masya Allah. Masaya tayo kasi ang kasama natin, ang anak niya ay Imam Hasan. Masaya tayo ang kasama natin si Zainab. Ang Zainab, siya yung nagdepend sa nangyari sa kanyang kapatid doon sa Syria, sa court ni Yazid. Masya Allah. Mas mabuti ka pa sa akin, hindi ako nakapunta sa Syria. Masya Allah, nakapunta. Masya Allah. Inshallah, pupunta rin kami doon. Barakallahu fik.